Ang hitchhiking para sa mga babae ay may mga panganib tulad ng posibilidad ng sexual harassment, assault, at iba pang uri ng karahasan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay magpapaalala sa publiko na maging maingat at mag-ingat sa ganitong uri ng paglalakbay. Sa Orange County, New York, hindi maiwasang magustuhan si Paula Pereira, isang 16 years old na masayahin, confident, at carefree. Magaling siya sa paaralan, nasisiyahan sa company ng kanyang malalapit na kaibigan tulad ng pagbabasa ng libro at aktibo sa youth group ng simbahan. Hindi kailanman nagreklamo si Paula kahit nakilala siyang may hindi masayang buhay sa bahay. Sa kabila ng kanyang masayahing ugali, ang mga problema ni Paula sa bahay ay umabot sa sukdulan noong 1981 nang subukang niyang kitlin ang sarili niyang buhay sa pag-inom ng maraming gamot na pampatulog. Mula noon, habang nasa bus papunta sa paaralan, tinatawag si Paula ng mga bata na Tylenol bilang pang-aasar. Dahil dito, madalas niyang piliing hindi sumakay sa school bus at mag-hitchhike na lang papunta sa school. Kahit na pinakiusapan siya ng kanyang nobyo na huwag mag-hitchhike dahil sa mga panganib, hindi niya ito pinakinggan. Noong March 1, 1982, nag-hitchhike si Paula sa huling pagkakataon. Nang araw na iyon, masama ang kanyang pakiramdam, kaya umalis siya ng maaga sa Valley Central High School upang magpahinga sa bahay ng kanyang nobyo. Sumakay siya sa kotse ng isang estudyante mula sa Cornell University na pauwi mula sa spring break. Hindi na siya muling nakita ng buhay. Pagkalipas ng 18 days, natagpuan ang katawan ni Paula sa isang lugar malapit sa Route 211 sa Wallkill, New York. Siya ay brutal na hinalay, pinahirapan, at sinakal bago itinapon sa gilid ng kalsada. Kahit na desperadong sinubukan ng pulisya na hanapin ang kanyang killer, nanatiling hindi nalutas ang kaso sa halos 2 dekada. Noong 1994, nagkaroon ng unang breakthrough sa kaso sa isang televised BBC interview kung saan inamin ng convicted serial killer na si Michael Ross ang responsibilidad para sa 2 hindi nalutas na pagpatay sa New York. Sinabi ni Michael na isa sa mga babaeng pinatay niya ay itinapon niya sa lugar ng Wallkill, New York. Sinundan ng pulisya ang kaso at natukoy na ang babaeng tinutukoy ni Michael ay si Paula. Upang suportahan ang kanilang hinala, kumuha sila ng DNA samples mula kay Michael at ikinumpara sa mga ebidensya mula sa damit ni Paula. Ang mga DNA samples ay nakolekta at si Michael ay formal na kinasuhan ng pagpatay noong fall ng 2000. Sinabi ni Michael Ross sa pulisya sa isang interview na, "As soon as I saw Paula, she was dead." Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Beth Timtim ng Oman, Maria Rivers, Rosa Marie Biagtan, Althea Louise Balaro, Mylene Kamit ng Qatar, Asisi ng Macau. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Si Paula ay hindi ang unang biktima ni Michael at hindi rin siya ang huli. Bago pa siya mahuli noong 1983, inamin ni Michael ang responsibilidad sa pagpatay sa 8 kabataang babae. Ang kasal ni na Daniel at Patricia Ross ay puno ng problema mula pa sa simula. Nagsimula ang mga problema nang si Patricia na kilala sa tawag na Pat ay nasa high school at hindi inaasahang nabuntis na nagdulot sa kanilang sapilitang kasal. Ayaw ni Pat na makasal o maging asawa ng isang chicken farmer sa Brooklyn, Connecticut, ngunit wala siyang magawa noong panahong iyon. Kalaunan ay ipinanganak si Michael Ross noong July 26, 1959. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang kabataan ni Michael, may ebidensya na ang kanyang ina na may mga problema sa pag-iisip ay pisikal at mental na inabuso siya. Sa katunayan, si Pat ay naging marahas sa kanyang mga anak kaya siya ay na-admit sa isang psychiatric institution nang hindi bababa sa 2 beses. Si Daniel ang naging pangunahing tagapag-alaga ng mga bata. Noong 8 taong gulang si Michael, ang kanyang teenager na tiyuhin na nag-aalaga sa kanya ay sexual siyang inabuso bago magpakamatay sa edad na 14 years old. Sa kabila ng trauma, nagtagumpay si Michael sa paaralan.
Mayroon siyang espesyal na interes sa animal science at nangarap na magkaroon ng sariling farm balang araw. Noong 1977, pagkatapos magtapos sa Killingly High School, nag-aral si Michael ng Agricultural Economics sa Cornell University's College of Agriculture and Life Sciences. Habang nasa paaralan, naging aktibo siya sa lipunan at sumali sa ilang mga organisasyon, kabilang ang Alpha Zeta Fraternity at Future Farmers of America. Bukod dito, nagkaroon siya ng ilang relasyon sa mga magagandang kabataang babae at isa sa kanila ay na-engage sa kanya. Laging nauuwi sa kabiguan ang mga relasyon at ang pangarap ni Michael na perpektong pamilya dahil nauwi ito sa nakababahalang violent sexual fantasy. Ang mga fantasy na ito ay nagsimula pala noong siya ay nasa teenage year pa lamang. Noong siya ay second year high school ay nagawa niyang manmanan ang mga kaedad na babae na kalaunan ay naging dahilan ng panghahalay at pagpatay sa madaming babae. Kamanghamanghang, nakaiwas siya sa pagkakahuli ng ilang taon. Noong September 1981, siya ay nakulong dahil sa pag-atake sa isang dalagita. Sa oras ng insidente, si Michael ay nagtatrabaho bilang management trainee para sa Cargill Link sa North Carolina. Habang nasa isang business trip sa Illinois, kinidnap niya ang isang 16 years old na babae. Dinala sa kagubatan at sinaktan bago siya nahuli ng pulisya sa kalagitnaan ng aktibidad. Si Michael ay inaresto at pinagmulta ng $500 at inilagay sa probation. Walang ideya ang pulisya na ang taong kanilang inaresto at pinalaya ay responsable hindi lamang sa pag-atake kundi sa mas malalang krimen. Noong May ng taong ding iyon natagpuan ang katawan ni Zung Ngoc Tu, 25 years old, sa Fall Creek sa ilalim ng isang bangin sa Ithaca, New York. Sa una, inakala ng pulisya na nagpakamatay si Zung, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang siya ay biktima ng brutal na panghahalay at pagpatay. Ang violent fantasy ni Michael ay nagdulot ng matinding pinsala at si Zung ang itinuturing na kanyang unang kilalang biktima ng pagpatay. Matapos ang pagpatay kay Zung, sinubukan ni Michael na magpakamatay ngunit hindi niya nagawa dahil natakot siya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi na siya mananakit ng ibang tao, ngunit sa oras na iyon, hindi na niya mapigilan ang kanyang mga pagnanasa. Noong January 5, 1982, dinukot ni Michael si Tammy Williams, 17 years old, habang naglalakad pa uwi mula sa bahay ng kanyang nobyo sa Brooklyn, Connecticut. Siya ay natagpuang sinakal malapit sa lugar kung saan siya nawala. Hindi kailanman pinaghinalaan si Michael sa kaso kaya't nagpatuloy siya sa kanyang pagpatay na nagresulta sa pagpatay kay Paula Pereira makalipas ang 2 buwan. Noong April 1982, muling umatake si Michael sa pagkakataong ito sa Crown, Ohio, malapit sa kanyang bagong trabaho sa isang lokal na egg farm. Bandang hating gabi noong April 2, kumatok si Michael sa bahay ng isang buntis na off-duty na pulis at sinabing nasira ang kanyang kotse. Humingi siya ng flashlight na ibinigay naman ng babae at umalis si Michael na kunwari ay aayusin ang kanyang kotse. Wala siyang ideya na pulis ang kanyang tinatarget. Bumalik si Michael makalipas ang ilang sandali at humingi ng permiso na gamitin ang telepono ng babae. Nakipag-usap siya ng sandali sa babae at sinabi ang kanyang pangalan at kung saan siya nagtatrabaho. Matapos makuha ang tiwala ng babae, inatake siya ni Michael. Matapang na lumaban ang babae at nagawang takutin si Michael palayo. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga kasamahan na agad na dumating upang tumulong. Matapos makuha ang description ng salarin, ang kanyang pangalan, at kung saan siya nagtatrabaho, nagsimula ang investigasyon. Natagpuan ng mga pulis si Michael kinabukasan at agad siyang inaresto at kinasuhan ng pag-atake. Pinalaya siya mula sa kulungan sa tulong ng kanyang mga magulang makalipas ang mahigit 1 buwan at ipinadala sa Connecticut para sa 16 days psychiatric study. Ang ulat ng psychiatrist ay nagpapakita na si Michael ay talagang may mga problema sa pag-iisip na sinisi niya sa diborsyo ng kanyang mga magulang noong 1981. Sa kabila ng kanyang criminal record na may kasamang 2 sexual offenses, kakaunti ang aksyon na ginawa upang masiguro na siya ay mananatiling nasa ilalim ng patuloy
na psychiatric evaluation or surveillance ng mga pulis. Ito ay nagbigay kay Michael ng kalayaan upang ipagpatuloy ang kanyang pagpatay. Noong June 15, 1982, si Deborah Taylor, 23 years old, at ang kanyang asawa ay naubusan ng gasolina malapit sa Danielson, Connecticut, at naghiwalay upang maghanap ng gasolinahan. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, dinukot at sinakal siya ni Michael. Natagpuan ng isang jogger ang kanyang naagnas na katawan makalipas ang 4 na buwan. Hindi agad pinaghinalaan si Michael, ngunit kalaunan ay nalink siya sa kaso. Noong August 1982, humarap si Michael sa korte sa Ohio para sa pag-atake sa buntis na pulis. Sa mga pagdinig, umamin siya sa mga kaso, pinagmulta ng $1,000 at nagsilbi ng 4 na buwan sa kulungan bago pinalaya sa probation. Ang report ng probation ay nagmungkahi na mas gamitin niya ang kanyang libreng oras marahil sa pamamagitan ng pagkuha ng mga klase, pagsisimula ng jogging program, o pag-aaral na magpalipad ng eroplano na umaasang ang mga aktibidad na ito ay makakapigil sa kanyang marahas na pag-uugali. Ang rekomendasyon ay nakakagulat at walang kabuluhan. Hindi mahirap intindihin na ang ganitong aktibidad ay walang magagawa upang pigilan ang isang marahas na tao. Pagkatapos ng probation, bumalik si Michael sa Connecticut at nagsimulang magtrabaho bilang door-to-door insurance salesman. Nakuha niya ang trabaho matapos magsinungaling tungkol sa kanyang criminal record sa proseso ng aplikasyon. Malamang na nakita niya ang kanyang susunod na biktima habang nag-iikot sa mga potensyal na kliyente. Noong November 19, 1983, nawala si Robin Stavinsky, 19 years old, habang nag-hitchhike sa Norwich, Connecticut. Natagpuan ng isang jogger ang kanyang katawan makalipas ang 1 linggo, malapit sa isang lokal na ospital. Siya ay hinalay at sinaksak. Nang siya ay matagpuan, ang mga investigador na nagtatrabaho sa kaso ay nagawang ilink ang pagpatay kay Stavinsky sa kaso nina Tammy Williams at Deborah Taylor dahil sa mga kapansin-pansing pagkakatulad ng mga kaso. Karamihan sa mga biktima ay may katulad na tangkad, pinahirapan, natagpuan na nakadapa, at sinakal. Naging malinaw sa mga pulis na may serial killer sa kanilang paligid, ngunit sa oras na iyon, kakaunti ang mga lead tungkol sa pagkakakilanlan ng killer. Nagtrabaho sila ng walang tigil upang makilala ang serial murderer. Noong Easter Sunday 1984, ginawa ni Michael ang kanyang unang double murder. Ang mga 14 years old na magkaibigan na sina April Brune at Leslie Shelley mula sa Griswold, Connecticut ay naglalakad pa uwi mula sa sinehan papunta sa bahay ng isang kaibigan nang dukutin sila ni Michael. Nang matagpuan ang mga katawan, malinaw na sila ay brutal na hinalay at pinatay sa katulad na paraan ng mga naunang biktima ni Michael. 2 buwan ang lumipas, ginawa ni Michael ang kanyang ikawalong biktima noong June 13, 1984. Si Wendy Barabo, 17 years old na residente ng Lisbon, Connecticut, ay dinukot sa liwanag ng araw. Ayon sa mga saksi, huling nakita si Wendy na buhay na naglalakad sa State Highway 12, papunta umano sa isang convenience store. Natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang ilang araw. Tulad ng iba pang mga biktima ni Michael, si Wendy ay hinalay at sinakal. Gayunpaman, hindi tulad ng mga naunang kaso ng pagpatay, may mga saksi na nagsabing nakakita sila ng payat na puting lalaki na may salamin na nagmamaneho ng asul na late model Toyota na sumusunod kay Wendy noong araw na siya ay nawala. Ito ang naging break na inaasahan ng mga investigador. Si Detective Michael Malchik, na nagtrabaho sa kaso ni Tammy Williams, ay itinalagang chief investigator ng kaso ng pagpatay kay Wendy. Sinimulan ni Malchik ang kanyang investigasyon sa pamamagitan ng paghanap sa kotse na nakita ng mga saksi. Nagprint si Malchik ng listahan ng 3,600 locally owned blue Toyotas na tugma sa paglalarawan. Nagkataon na ang unang taong binisita niya noong June 28, 1984 ay si Michael Ross. Sa panahon ng interview, agad siyang naging kahina-hinala kay Malchik. Inilarawan ni Malchik ang pagbisita bilang isang roller coaster ride dahil tuwing aalis na siya ng apartment, magbibigay si Michael ng impormasyon na magpapaisip kay Malchik
na dapat pa siyang magtanong. Sa huli, hindi na kayang itago ni Michael ang kanyang mga lihim at inamin ang ilan sa kanyang mga krimen. Sa simula, sinabi niya kay Malchik ang tungkol sa pagpatay kay Wendy Barabo. Ngunit kalaunan, habang nasa kustodya ng pulisya, inamin din niya ang pagpatay kina April Brune, Leslie Shelley, Tammy Williams, Deborah Taylor, at Robin Stavinsky. Ilang taon pa ang lumipas bago niya inamin ang responsibilidad sa pagpatay kina Paula Pereira at Zong. Noong July 1987, humarap si Michael sa paglilitis para sa pagpatay kina Deborah Taylor at Tammy Williams. Umamin siya sa kanilang pagpatay at nakatanggap ng maximum na sentensyang 120 years. Sa sumunod na buwan, nilitis siya para sa pagpatay kina Wendy Barabo, April Brune, Leslie Shelley at Robin Stavinsky at nahatulan. Nakatanggap siya ng kabuuang 2 life sentences at 6 na death sentences. Nagalit si Michael dahil naramdaman niyang may kinikilingan ng hukom at hurado at ang mga testimonya ng ilang saksi ay hindi tama. Ngunit marahil ang pinakamalaking pinagmumulan ng kanyang pagkairita ay ang pakiramdam niya na nabigo ang korte na kilalanin ang kanyang sinasabing sakit sa pag-iisip. Hindi pinayagan ng hukom ang magsalita ang psychiatrist niya na si Dr. Robert Miller. Ayon sa depensa, kung pinayagan si Dr. Miller na magbigay ng testimonya tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Michael, maaaring naging mas maawain ang hurado sa panahon ng penalty phase. Bukod dito, ang kanyang sakit sa pag-iisip ay maaaring ituring na mitigating factor na maaaring magligtas sa kanya mula sa death penalty. Bilang protesta, nagsampa si Michael ng mahabang listahan ng mga reklamo at humiling ng bagong paglilitis. Matapos suriin ang kanyang kaso, tinanggihan ng Judicial Review Council at ng Statewide Grievance Committee ang kanyang mga reklamo. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Michael ang proseso ng apila. Sa huli, dinala ang kanyang kaso sa mataas na hukuman noong Hulyo 1994. Nagpa siya ang Korte Suprema ng Connecticut na ibasura ang mga hatol ng kamatayan, natuklasan na ang orihinal na hukom sa paglilitis ay hindi isinama ang ebidensyang maaaring nakatulong kay Ross na patunayan na siya ay nagdusa mula sa isang sakit sa pag-iisip. Bilang resulta, iniutos ng korte ang isang bagong pagdinig na naantala ng ilang taon. Samantala, hinarap ni Michael ang kanyang mental health problem at ninais na mamatay. Ang pinakamaagang report ng sinasabing sakit sa pag-iisip ni Michael ay nagsimula noong siya ay bata pa. Mayroon siyang fantasy na ikulong ang babae hanggang sa matutunan siyang mahalin. Sinabi din niya na minolestya niya ang ilang batang babae sa kanilang neighborhood noong kanyang kabataan. Mula sa kanyang mga pantasya, sinabi ni Michael na nakaramdam siya ng matinding pagkamuhi at pagkapuot sa sarili, na madalas niyang naisin ang mamatay upang makalaya mula sa kanyang problema sa kalusugan ng isip. Karamihan sa mga psychiatrist na tumingin kay Michael ay nag-diagnose sa kanya ng isang paraphilic disorder na kilala bilang sexual sadism. Inilarawan ni Dr. J. Reed Malloy ang sexual sadism bilang ang kasiyahan sa sexual experience na nararamdaman sa pagpapahirap ng pisikal o emosyonal, na karaniwan sa mga sexual psychopaths. Sinubukan ng kanyang mga psychiatrist matulungan siyang bawasan ang paulit-ulit na mga pag-iisip, pagnanasa at pantasya tungkol sa pang-aabuso, panghahalay, at pagpatay sa mga babae na sinabi niyang hindi niya maalis sa kanyang isipan. Sinabi ni Michael na ang female contraceptive na Depo-Provera ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang mga sintomas at nakatulong na mapababa ang kanyang testosterone levels, na nagdulot ng malaking pagbawas sa kanyang marahas na pagnanasa at pantasya. Gayunpaman, pansamantala lamang ang ginhawa. Nagkaroon si Michael ng mga problema sa atay bilang direktang resulta ng mga hormone at kinailangan niyang itigil ang paggamit ng kanyang gamot. Hindi nagtagal, nagreklamo siya na muling bumalik ang kanyang violent sexual fantasy. Makalipas ang mahigit 1 taon, binigyan si Michael ng alternative female contraception na nagbigay daan sa kanya upang muling makontrol ang kanyang sadistikong pagnanasa na umatake sa mga babae. Ang gamot na ito ay nagbigay kay Michael ng kalinawan upang maunawaan ang buong lawak ng kanyang mga kakilakilabot na krimen. Kahit na sinabi niyang halos hindi niya maalala ang mga detalye ng mga pagpatay,
Nagsimula siyang maunawaan ang ilan sa mga paghihirap na idinulot niya sa mga pamilya ng kanyang mga biktima. Bilang resulta, ninais ni Michael na wakasan ang paghihirap ng pamilya ng mga biktima at nag-request na bitayin na siya. Ang kanyang kontrobersyal na desisyon ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon mula sa galit hanggang sa ginhawa at nagdulot ng pansamantalang kaguluhan sa sistema na hindi sanay sa mga bilanggo na humihiling ng tulong ng Estado para mabitay. Ginugol ni Michael ang halos 4 na taon sa pakikipagtulungan sa mga prosecutor ng Estado upang maiwasan ang bagong penalty hearing at makakuha ng kasunduan upang direktang magpatuloy sa death chamber. Noong March 11, 1998, nilagdaan ni Michael ang isang 10 pages death pact kasama ang state prosecutor na si C. Robert Sadi na kinikilala ang kanyang mga krimen bilang malupit at kasuklam-suklam at humihiling sa korte na pabilisin ang kanyang pagbitay. Gayunpaman, nagpasya ang isang superior court judge na ipawalang bisa ang kasunduan ni Michael kay Sadi na idineklara itong labag sa konstitusyon. Pinag-utos din ng korte na magkaroon ng bagong penalty hearing na siyang nais iwasan ni Michael. Ang retrial para sa penalty phase ay nakatakdang magsimula noong April 1999 kasama ang pagpili ng hurado. Sa parehong buwan, nagbago umano ng isip si Michael at nagpasya na ayaw na niyang ma-execute. Binalak ng kanyang mga abogado na bumalik sa kanilang orihinal na estratehiya na patunayan na ang sakit sa pag-iisip ni Michael ay isang mitigating factor na magpapawalang bisa sa kanya sa death sentence. Ang prosecution team naman ay nais itulak ang capital punishment at patunayan ang pagkakaroon ng tinatawag na aggravating factors. Matagal bago nakapagpresenta ng kanilang mga argumento ang magkabilang panig. Makalipas ang humigit kumulang 10 months mula nang magsimula ang pagpili ng hurado at maraming legal na pagtatalo, nagsimula ang penalty hearing ni Michael. Tumagal ng 3 araw ang presentasyon ng kaso ng prosecution na nagsimula sa testimonya ng mga kamag-anak ng biktima at mga pulis na nag-imbestiga sa mga pagpatay at nagtapos sa isang videotaped BBC interview ni Michael na tinatalakay kung paano nagdusa ang kanyang mga biktima. Malakas ang kanilang mga argumento, pati na ang testimonya ng mga pamilya ng biktima na nagbigay ng mas malaking hamon sa defense team upang maimpluwensyahan ang hurado. Nagpresenta rin ng malakas na kaso ang depensa. Pinakinggan ng hurado ang testimonya mula kay Dr. Stanley Kuczynski, psychiatrist ni Michael sa bilangguan, na nagsabing ang kanyang kliyente ay nagdurusa sa sexual sadism at ang mga sintomas ay nabawasan ng drug therapy. Sinusuportahan ng kanyang pahayag ang argumento ng depensa na ang marahas na pagnanasa ni Michael ay dulot ng kanyang sakit sa pag-iisip. Tumestigo rin ang ama ni Michael, si Daniel Ross, at nakiusap para sa buhay ng kanyang anak. Sinabi ni Daniel na sa tingin niya ay isang pagkakamali ang pag-execute kay Michael dahil siya ay isang biological specimen na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon sa pag-aaral ng psychopathology ng isang serial killer. Tumestigo rin ang tiyahin ni Michael at humiling na huwag siyang patawan ng death penalty. Marahil ang isa sa pinaka-hindi inaasahang tao na tumestigo para sa depensa ni Michael ay si Sam Reese Shepherd, anak ni Dr. Sam Shepherd na nahatulan ng pagpatay sa kanyang ina sa Ohio noong 1954. Sa kanyang testimonya, hayagang tinutulan ni Sam ang death penalty at iminungkahi na mas makakatulong si Michael sa science kaysa patayin siya. Ang defining moment ng depensa ay nang ipakilala nila ang testimonya ni Dr. Miller na hindi pinayagan sa orihinal na paglilitis ni Michael. 13 taon na ang nakalipas. Sa isang liham na isinulat sa korte, iminungkahi ni Dr. Miller na isaalang-alang ang uri ng parusang ipapataw kay Michael dahil sa kanyang malalang problema sa kalusugan ng isip. Sinabi niya na dahil sa problemang iyon, hindi siya ganap na responsable sa kanyang mga nagawa. Matapos ipakita ng depensa ang kanilang pinakamahalagang ebidensya, ginawa nila ang kanilang pangwakas na argumento at isinara ang kaso, umaasa na sasang-ayon ang hurado sa konklusyon ni Dr. Miller. Pagkatapos ng 9 na araw ng deliberasyon, ang Superior Court jury
na binubuo ng 9 na lalaki at 3 babae ay nakarating sa isang hatol noong Abril 2000. Muling natanggap ni Michael ang parusang kamatayan para sa brutal na pagpatay kina April Brune, Wendy Bowo, Robin Stavinsky at Leslie Shelley. Tumayo si Michael ng walang emosyon habang binabasa ang mga hatol, samantalang ang mga pamilya ng mga biktima ay umiiyak o nakayuko. Noong August 2001, habang nakabinbin ang apila ng kanyang parusang kamatayan, si Michael ay inilipat mula sa kanyang death row prison cell sa Connecticut patungo sa Sullivan County Maximum Security Prison sa Fallsburg, New York. Siya ay inilipat sa Orange County upang humarap sa arraignment sa kaso ng panghahalay at pagpatay kay Paula Pereira. Noong September 24, 2001, humarap si Michael sa hukom na si Nicholas D. Rosa at umamin ng guilty sa mga kasong first-degree murder. Sa sumunod na buwan, siya ay hinatulan ng 8 hanggang 25 years sa bilangguan para sa brutal na pagpatay kay Paula. Sa kabila ng lahat, ipinahayag ni Michael ang kanyang kaluwagan ng dibdib nang ipataw ang hatol at sinabi, "Pinagsisisihan ko na inabot ito ng ganito katagal upang maayos." Nakaligtas si Michael na masampahan ng kaso para sa panghahalay at pagpatay kay Zung Ngoc Tu noong 1981. Iminungkahi ni Tompkins County District Attorney George Dentes na walang saysay na magsampa ng kaso laban kay Michael dahil siya ay nahatulan na ng kamatayan sa Connecticut. Bukod pa rito, ang pamilya ni Zung sa Vietnam ay walang interes na ituloy ang kaso at mas piniling huwag nang balikan ang sakit na kanilang naranasan. Noong May 2004, pinagtibay ng Connecticut Supreme Court ang naunang hatol na parusang kamatayan kay Michael. Bagaman tutol siya sa parusang kamatayan, malakas na sinuportahan ni Ross ang kanyang sariling hatol sa kamatayan sa huling taon ng kanyang buhay. Sinasabing nais niyang iligtas ang mga pamilya ng kanyang mga biktima mula sa karagdagang sakit. Ayon kay Kathy Yeager, isang lay minister na bumisita kay Ross sa bilangguan para magdasal, naniniwala si Ross na siya ay pinatawad na ng Diyos at pupunta siya sa mas mabuting lugar pagkatapos siyang ma-execute. Sinabi rin ni Yeager na naniwala si Ross na walang paraan upang mabago ang kanyang mga hatol sa kamatayan nang hindi masasaktan ang mga pamilya ng mga biktima sa pamamagitan ng karagdagang mga pagdinig sa korte. Alam niyang magiging makabuluhan ang kanyang buhay kahit nasa likod ng mga rehas. Nagkaroon siya ng kakilakilabot na buhay at nais niyang gumawa ng mabuti. Sa kabila nito, isang oras bago ang nakatakdang pagbitay noong madaling araw ng January 26, 2005, nakuha ng abogado ni Ross na kumikilos sa ngalan ng ama ni Ross ang 2 araw na pagpapaliban ng pagbitay. Nakatakda sanang mamatay si Ross sa pamamagitan ng lethal injection noong January 29, 2005 sa ganap na 2 a.m. Eastern Standard Time. Gayunpaman, mas maaga sa araw na iyon, muling ipinagpaliban ang pagbitay dahil sa mga pagdududa sa kakayahang mental ni Ross. Matapos labanan ang kanyang hatol sa kamatayan sa loob ng 17 years, bigla niyang isinuko ang kanyang karapatang mag-apila. Sinabi ng kanyang abogado na si Ross ay hindi karapat-dapat na isuko ang mga apila dahil siya ay nagdurusa mula sa death row syndrome. Sa kanyang mga huling araw, naging isang kasapi si Ross ng Benedictine Grange, isang Roman Catholic monastic community sa West Reading, Connecticut. Si Ross ay binitay sa pamamagitan ng lethal injection noong May 13, 2005 sa Osborne Correctional Institution sa Somers, Connecticut. Siya ay 45 years old. Hindi humiling si Ross ng espesyal na huling pagkain bago ang kanyang pagbitay, kaya't kumain siya ng regular na pagkain sa bilangguan. Turkey a la king na may kanin, halo-halong gulay, white bread, prutas at inumin. Nang tanungin kung nais niyang magbigay ng huling pahayag, sinabi niya, nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata, "Wala, salamat." Si Ross ay idineklarang patay bandang 2:25 a.m. Ang kanyang katawan ay inilibing sa Benedictine Grange Cemetery sa Reading, Connecticut.